nagpapasalamat sa Panginoon na panibagong araw at buhay na Kanyang pinagkaloob sa atin. Ayan. At kung inyong napapansin ho mga kapatid, lalo na ho sa mga nakatunghay sa ating live stream, ay medyo may kaunting kakaiba sa ating tunog, sa sounds natin. That is, sinubukan nating i-reposition ang ating hong microphone. That is yung nakatuktong sa ating ginagamit sa live stream. At para ho mas marinig yung tugtog and also yung ibang mga mics na ginagamit ho natin. Lalo na ho pag prayer time, and we do pray and hope. This is a trial, tingnan ho natin, and please let me know kung ito ho ay magiging maayos or ang hindi ho magiging maganda. Tinesting namin kanina, it seems okay, pero nevertheless mas makikita ho o mas maririnig ng ating mga kapatiran na nasa bahay. Pero yung mga kapatirang naririto, walang problema. So purihin ang Panginoon sa panibagong araw na Kanyang pinagkaloob sa atin. Napakaganda. Ano ho? Kahapon, maulan-ulan. At ngayon ho ay muling sumikat ang mainit na araw at patuloy na nagiging mabiyaya ang Panginoon sa atin. So, simula po tayo sa ating gawain ngayong araw ng linggo. I know na ang isip ng iba ay nasa puso. February 14, Valentine's Day, sabi nga nila, pero ang prioridad ng mga Kristiyano, it's the Lord's Day, amen? And kung meron talaga tayong pagbibigyan o paglalaanan ng pagmamahal, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. And it's rightly so na tayo ho'y nandito sa bahay-sambahan. And also, yung ating mga kapatiran, nasa mga tahanan, we want you to know that we miss you very much. And if you can, ay maganda po na tayo ho ay magkasama-sama dito. Ito'y didisenyo ng Panginoon para sa buhay Kristiyano. So tayo ho ay dadako sa unang bahagi ng ating gawain pag Sunday morning. This is our Sunday school, and with the very word, Sunday, araw ng linggo, and school, mag-aaral ho tayo. And we are studying a very, very, very important matter or subject matter sa atin hong Sunday school ngayon, and this very topic has divided many professing Christians, and dito na natin kung fundamentals. Actually, if a so-called Christian group ay dinedenay ang bagay na ito, at they cannot be considered as orthodoxly as believers or true Christians. So we are studying about the doctrine of the Trinity. Sa ating, this is under the larger study about God, of Godhead, tangian ng Diyos, and we are studying ang isang aspeto, and that is we believe in a Trinitarian God. So bago ho yun, tayo ho muna ay umawit ng books of the Bible, and then awitin ho natin ang isang awitin ng pananampalataya. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Awitin po natin ang Books of the Bible. Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles,
Kamusta yung lahat? Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this way. Leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day. Leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I am blessed peace with my roots of leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Magsipan po ang lahat. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon. At muli, tayo po ay dadako sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. And again, as I've said earlier, ang ating mga kapatiran, lalo na ang mga nakatunghay sa ating live stream, let us know kung ano ho ang epekto nito sa ating audio. We changed the positioning of our mic para ho mas marinig ang tugtog and also ang mga panalangin kapag oras ng panalangin, because when I reviewed some of our videos ay dahil nandito yung mic natin na connecta sa live stream ay hindi masyadong naririnig, napakahirap pakinggan. And our hope ay maging mas maayos ho ito. Sa atin ho mga kapatiran na nasa mga tahanan at nakatutok nga ho sa ating online ay narinig nyo yung tugtog and also yung pagsusonglit ni Brother Gab, maaaring mas naaninag nyo or napakinggan ang kanyang ginintong tinig. Oh, lupit. Pinilakan, Brother Gab, hindi ginto, pilak. Well, tayo ho ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga teknolohiya at mga gadgets ho na yan na nakakatulong ho sa atin. Muli ho, welcome ho sa ating Sunday morning worship service, and this is the first part ng ating hong Sunday School. Pero bago yun, nais nating batiin ng ating kapatid nagdiwang ng kanyang 15 taong kaarawan. Ano ho, hindi pa pwede manligaw, hindi pa pwede. Tristan, thank you very much sa iyong paglilingkod sa church, and happy birthday. Purihin ng Panginoon sa kanyang patuloy na pagkilos sa iyong buhay at sa inyong buong pamilya, and malaking blessing po yan. At meron ilang mga pagbabago din sa ating church. Itago natin naging mas maayos ang ating Sunday School room. Salamat ho sa mga tumulong sa paglilinis niyan. And also, we have decided na nakaroon ng konting pampagana sa umaga. Meron po dyan ang kape, meron dyan konting tinapay. At alam po natin na may mga kapatiran tayo out of the busyness of the day, nagagawa man lang kumain bago dumating sa church. So that is for that. Ano ho?
Ngayon, kung busog naman mo kayo, huwag nyo nasiksikin. Okay? Itira natin doon sa iba. Pero again, kung makakatulong ho upang manatili tayong gising sa ating pong gawain ay yan ay para ho sa lahat. Ano ho? Para sa lahat. Pwedeng kumain, pwedeng inom, bawal tikhom. No tikhom, bawal balot. Okay? Dito lang po yaan. And Lord willing ay masustentuhan po ang bagay ho na yan para ho sa ating mga kapatiran. Okay, bago tayo dumako sa ating pagbabalik-aral at sa ating pag-aaral na napakahalagang paksa ngayong umaga, manalangin po muna tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, o Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Namamangha kami kung gaano kakabuti, kung gaano katapat ang iyong mga pangako, kung gaano ang iyong kamay ay patuloy na kumikilos sa aming mga buhay upang lalo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po at kagaya sa aming napag-aralan, tunay ikaw ay Diyos na matapat, Diyos na mahabagin, Diyos na mabiyaya, Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at nasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. At ikaw ang Diyos na soberano. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. At nawa sa aming pag-aaral ngayong umaga, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. Bigyan mo kami ng kahandaan sa pag-aaral. Nasa namin na mas makilala ka, O Panginoon, at nawa gamitin mo ang oras na ito sa patuloy na ikalilinang ng aming pagkaunawa. Hindi lamang para may impormasyon at lalo't hindi para ipakipagtalo sa iba, kundi para tumibay ang aming pananampalataya at kung kinakailangan ay may pagtanggol namin ang katotohanan. Muli, O Diyos, ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Nais namin ang iyong katotohanan at patuloy ka po naman magturo at gumabay. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So as we have said earlier, ang ating pong pag-aaral ay sa isang paksa ay patungkol sa tinatawag na Trinity. And this falls under sa anumang pag-aaral ng theology. When we look at theology, that's a theological word. Theos meaning God, logos meaning word or study. Theology is the study about God. Ang pag-aaral patungkol sa Diyos at patungkol sa Panginoon, marami tayong maaaring pag-aralan as we have studied the attributes of God, ang mga katangian ng Diyos. Ang mga kapatid, wag sana nating isipin na nasaid natin, wag nating isipin na yun na yun. No, we can never fully know and understand everything about God. As we have said, He is incomprehensible. Naalala ko yung pag-aaral na yun. Pero He is knowable. Pwede siyang makilala. At paano siya maaaring makilala? Through His general revelation, sa kapahayagan niya, sa kanyang mga nilikha, sa pamamagitan ng kanyang nilikha. So walang taong excuse. Kahit yung nasa bundok o kahit yung pinakamatalino sa syudad, kita ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang maidadahilan. And we have God's special revelation, that is Scripture, ang salita ng Panginoon, ang Bible. At ito ay nagpapakilala sa ating mas mainam patungkol sa Diyos na atin hong sinasamba. And that being said, ay wala tayong ibang basihan. Hindi logic. Ito yung isa sa mga diniinan natin nakaraang Sunday sa ating pag-aaral. Ang basihan ng ating pananampalataya ay hindi lohika. Brother, hindi ko maintindihan. Well, again, hindi yung ating pagkaunawa ang ating basihan ng pananampalataya. Pero mga taong ganoon, pag hindi maintindihan, ay hindi ko sasampalatayanan. Well, ang punto po natin ay ano ba? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Christianity is, as some theologians said, a religion by the book. Ito ay pananampalataya sa nakasulat sa salita ng Panginoon. And again, we have been looking at the doctrine of the Trinity. As we have said last Sunday,
ang word na Trinity is not a biblical word, but a clear biblical doctrine. And as we have also studied other theological words, ang Trinity ay theological word, just like the word omniscient, omnipresent, omnipotent. Those are theological words, not biblical words, pero yung katotohanan ay maliwanag na sinasabi patungkol sa Panginoon. And these words are really very good to safeguard us. Ito ay nagbibigay ng proteksyon para hindi tayo masinsay o ma-identify kasama ng mga ibang hidwang paniniwala. Just for example, the doctrine of God's omniscience. Well, meron hong theology or doktrina out there about the openness of God, open theism. Isa sa mga main tenets ng open theism ay hindi alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari o nangyayari. Kaya therefore, hindi natin siya pwedeng sisihin. Sinusubukang i-clear ang Panginoon mula sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng lohika ng tao at lalo na masakit sa damdamin at kaisipan ng tao. So again, these are, we have clearly said, theological words. And this falls under the greater study about God, about the Godhead. So what we have studied about God or the Godhead is we have studied about His attributes. And now we are studying about His being and His person. And we are, as Christians, as Orthodox Christians, again, yung word na Orthodox, big word, as traditional Christians have always believed for centuries, we are Trinitarian. Bakit ho natin sinasabi ito? As we have said again last time, this distinguishes us from other doctrines about God. Ito ay nagdi-differentiate sa atin patungkol sa ibang paniniwala tungkol sa Diyos. We have looked at Unitarianism. Isa sa mga relihiyon na Unitarian is ang Iglesia ni Cristo. Or it sets us apart from modalism or oneness. At isa sa mga kilala dito, hindi lahat, pero karamihan ang nag-hold dito ay Pentecostals, mga Assemblies of God. So again, there are many beliefs about God, many beliefs about the Godhead. Pero we as Christians believe in a Trinitarian God. Meron lang ho ilang mga salita na mahalaga nating maunawaan. There are two words na makahalaga pagdating sa definition ng Trinity. At susubukan natin i-define ito, then we will look at biblical passages maya-maya. Number one is the word essence. Essence. Siguro naririnig niyo yung word na essence sa mga essential oil, yung mga kinakailangan. When we use the word essence, it pertains to intrinsic or the intrinsic nature or indispensable quality of something. Ito yung nature niya. Ito siya. Yun. When it comes to water, what is the essence? Ano yung bumubuo sa tubig? H2O. Tama? Tama ba yun? One hydrogen, two oxygen, o baliktad? Nawala sa alaala ko. Nasaan yung 2? Nasa hydrogen. So, nasa oxygen. One hydrogen, two oxygen. H2O. So that is the essence of water. When it comes to God, what makes something that thing? Ang gumagawa sa bagay yun na yun yung bagay na yun. Pagdating sa pag-uusap patungkol sa Diyos, we can say it para maunawaan yung word na essence. What makes God, God? Now, kailangan ho nating maging maingat dito. Sa Tagalog, actually, ang Tagalog ng essence is kakanyahan. Kakanyahan. Yun yung nagpapaging siya. Okay? Para bang ano ang kakanyahan ng diamante? Pero itong mga materyales na nagbumubuo dito, kaya siya ay diamante.
At ang ibang bagay, halimbawa, nakakita ka dito ng diamante at nakita mo dito, uy, yun din ang bumubuo. Ano ibig sabihin? Yun ay same essence. Ibig sabihin yun ay ano? Diamante din. Kuha mo ba? Okay? Yun yung kakanyahan niya. Now, kailangan nating maging maingat sapagkat ang isip ho ng tao, we are creatures. We are creatures. Sa araw-araw, we deal with creatures, mga nilikha. Mag-ingat tayo na isipin na merong materyales na bumubuo sa Diyos. Okay? Huwag natin iisipin na mas maganda lang, mas mataas lang sa ginto, mas mataas lang sa diamante, mas mabuting uri ng muscle na yun ang bumubuo sa Diyos. Therefore, pag nakapag-upgrade tayo, as we have seen na katuruan ng Mormonism, ang tao ay pwedeng maging Diyos. And that is a lie. Yan ay kasinungalingan. Yan ay turo ng Diablo. We must be reminded of the holiness of God. Naalala niyo ho yung katabanalan ng Diyos. Anong number 1 na ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos? That God is totally other, separate, kakaiba. So, yes, ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay, and yes, ang tao ay nilalang sa wangis at larawan ng Panginoon sa kanyang salita ng Diyos, pero huwag nating isipin na pwede tayong tumingin sa paligid at makakita tayo ng ilang-ilang mga parte o materyales ng Diyos. No? Narito ang Diyos at narito lahat ng nilikha. Wala tayong grupo lang sa ganun. Ang Diyos at nilikha. Ang Diyos ay hindi bahagi ng sanlilikha. Ang Diyos ay kakaiba sa sanlilikha sa lahat ng kanyang mga nilikha. Nakukuha po ba natin? So, bakit natin binibigyan to? Because when we think about essence, may kadelikaduhan na maglaro ang ating kaisipan na, halimbawa, sa tricycle, alam ni Brother Alex, o alam ng mga tricycle, anong bumubuo sa motor? Nga? At mahirap at hindi natin dapat isipin yun pagdating sa Panginoon na baka may mga materyales na available dito sa lupa na bumubuo sa Diyos. That is not so. There is God. Yun ang kanyang kakanyahan. Now, there's another word na mahalaga when we are studying about or defining the Trinity. It is the word person. Person. Ito ang mahirap sa Tagalog. Pag sinabing person or personhood, ang Tagalog ay ano? Katauhan. Ba? Okay? Kapos ang salitang Tagalog pagdating dito. Yung salitang persona ay pag tinagalog din sa ibang translation, well, Tagalog na yun, pero sa ibang translation ay magiging mahirap unawain sapagkat ito ay pagiging, ang lumalabas ay katauhan, ang salitang persona. Pero pagdating sa pag-aaral patungkol sa Diyos, sabi ni R.C. Sproul, the term person, a distinction in essence but a different subsistence. It is distinct from essence, but it is a subsistence. At dito, nagiging masakit sa ulo. Ano itong mga salitang ito? Ang person, ang salitang person, when it comes to defining the Trinity, it is of the same, distinct from essence, pero it is a subsistence. Kuyanan natin, narito ang essence, pero within the essence of kakanyahan ng Diyos, there exists a subsistence. It's nothing sub, under. And in that, there is God, the personhood of God. Ang persona ng Diyos. A subsistence in the Godhead is a real difference but not an essential difference in the sense of a difference in being. Ayon ang mahalaga. At hopefully kahit konti masundan at maunawaan natin. A subsistence in the Godhead is a real difference but not an essential difference.
Nakuha niyo ho? Pag sinabi nating personhood in the Godhead, it is a subsistence. Ano yung subsistence? It is a real difference. Totoong kakaibahan, pero hindi siya essential difference. Hindi siya ibang nilalang. Hindi siya ibang kakanyahan. Pero merong kakaibahan. So as we go along, subsistence is different. There is a difference within the scope of being, not a separate being or essence. So when we say subsistence, it is a difference within the scope of a being. In the being of God, there are, as we will see, 3 different persons. Listen, in the being of God, in the one God, there are, in the scriptures, 3 different persons. Alam ko, dito naging pero ba't ang itong mga salita na to? Dahil nga ho, for more than 2,000 years, ang maraming mga mananampalataya, ang mga theologians ay nakipaglaban, if we will read history, nakipaglaban sa maraming mga heresy, nakipaglaban sa maraming mga maling katuruan, at kailangan i-define ng malinaw, ng maingat, kung ano ba talaga ang tinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa kadiyusan. So God is one in essence, one God. But in that one God, there are 3 subsistence, 3 persons. Okay? One essence in 3 subsistence or 3 persons. So let me read 3 theologians patungkol sa definition ng Trinity. Sabi ni John MacArthur, God is 3 person in one essence. The divine essence subsists wholly and indivisibly, simultaneously and eternally in the 3 members of the one Godhead, the Father, Son, and Holy Spirit. So again, dito naging napaka-definite. The divine essence subsists wholly, buo, indivisibly, simultaneously, and eternally. So wag natin isipin na ang Diyos, parang simula, siya ay parang, nagsisimula na bang Voltes 5? Hindi ba? Meron mga tao, ito ang pananaw. Ang Diyos ay parang Voltes 5. At nung pinanganak si Jesus, tinanggal niya yung isa, sinugo niya. Nakukuha niyo ba? Ay, mga tao, yun ang pananaw patungkol sa Panginoon. Well, hindi ho ganon ang Diyos. He is simultaneously and eternally 3 persons in one Godhead. At Trinitarian God. Sabi ni Wayne Grudem, God eternally exists as 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit, and each person is fully God, and there is one God. Each person is fully God, and there is one God. Ang Ama ay hindi 33.33%, at ang Anak ay hindi 33.33%, at ang Banal na Espiritu hindi rin 33.33%, which makes up 99.999%. No. Si Jesus ay tunay na Diyos, hindi 33% lang, He is 100% God, at ganoon din ang Ama, ganoon din ang Banal na Espiritu. And these 3 persons eternally exist co-equally. Pantay. Merong mga naniniwala sa ito, napakalapit, at ganito ang pananaw ko dati. Kung bata ako, itong pagkaunawa ko, I was not a Trinitarian, but a Tritheist. I held to before, nung bata ako, I was a Tritheistic, I hold a Tritheistic view. Ano yung Tritheistic view? Merong Diyos, ang Ama, at merong hiwalay na Diyos, ang Anak, na mas mababa, at merong hiwalay pang isang Diyos, ang Banal na Espiritu na mas mababa pa.
Okay? That is not Trinitarian. You may level. No. That's not Trinitarian. That is a tritheistic view of God. And by the way, kung mas mababa, ay hindi perpekto. Kung hindi perpekto, hindi Diyos. Okay? Kung si Jesus ay Diyos, He can only be equal to the Father. If not equal, then yung isa ay hindi Diyos. Hindi pwedeng demigod, semi-God. No. There's only one God, and there is everything else. It's either Christ is God or He is part of everything else. Na nilikha lamang. So sana makita ho natin na kailangan naging kaya mabagal, kaya sinusubukan natin i-define talaga, ipaunawa talaga, sapagkat maraming paniniwala diyan. At maaaring meron dito, ay pambihira, hindi pala ako Trinitarian, ako pala yung tritheist nung lumang panahon na. Again, kung yun ang tinuturo ng Biblia, yun ang ating paniniwalaan. As we have said, we are fully convinced, I am, by the way, fully convinced, that the Scripture does not teach tritheism, modalism, or oneness, or Unitarianism. It teaches a Trinitarian truth about God. Sabi ni R.C. Sproul, the historic formulation of the Trinity is that God is one in essence and three in person. Though the formula is mysterious and even paradoxical, big word, paradoxical, seemingly contradictory. Okay? Parang magkakontra. Paano yun? Tatlo pero isa tapos tatlo. Hindi ko maabot. At the end, hindi kinakailangang maabot. Dahil ito yung katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos. It is not no way contradictory. The unity of the Godhead is affirmed in terms of essence or being, while the diversity of the Godhead is expressed in terms of persons. Hindi siya contradictory. God is one in essence, but three persons. As we have studied last Sunday, so sa madaling salita, ito yung historic formulation. God is one in essence and three in person. So pag tinanong tayo, do we believe in three gods? No. Heresy yun. We believe in one God. One God in three persons. Co-eternal, co-equal. Now, as we read the Scriptures, they have different functions. Siguro para maunawaan natin, gagamit ako ng halimbawa, and yes, maraming kakapusan ng halimbawa na ito. As we have stated before, pagdating sa lalaki at babae, hindi mas mababa ang babae. Hindi mas mababa ang babae. Pero iba ang disenyo ng Diyos sa babae. Iba rin ang disenyo ng Diyos sa lalaki. Pero parehong nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Kaya yung pananaw na ang babae ay mas mababang uri, hindi yun biblical na pananaw. Now, let us carry it over pagdating sa Panginoon. In the Godhead, sa Kadiyusan, pagdating sa Diyos, meron lamang iisang Diyos, tatlong persona, at tatlong ito ay pantay. Pero magkakaiba sila ng gawain. Okay? At ang kakaibahan ng gawain ay hindi necessarily nagpapakita ng pagiging inferior or lesser in essence. Nasusundan niyo ho ba? Sakit sa ulo. Pero I hope, kahit pa paano, unti-unti nating nakikita. Dahil yes, may encounter tayo sa Bible na sasabihin mo, pambihira, Brother Paul, sino mas mataas? Yung nagsugo o yung sinugo? Siyempre, sa lohika natin, mas mataas yung nagsugo. Sino mas mababa? Yung sinugo. Anong ginawa ng ama sa anak? Sinugo. So, sino daw ang mas mataas? Again, yung logic na yun. Still, hindi siya lalapat sa katotohanan. And there is an explanation to that. Magkaiba sila ng gawain. Pero hindi ibig sabihin na mas mataas ang Ama sa kanyang kadiyusan. Okay?
Again, ilagay mo natin sa isip na kung mas mataas ang ama, hindi mas mababa ang anak. Kung mas mababa ang anak, di hindi sila pantay. Kung hindi sila pantay, ibig sabihin hindi sila pareho. Kung hindi sila pareho, yung isa doon, hindi Diyos. Makuha niyo? Now, we're not just explaining it away or trying to reason out. What is clear in the Bible is they are equal, but may pagkakaiba ng gawain. Pero di ibig sabihin na mas mababa ang isang persona kaysa sa dun sa isa. It will lead to a tritheistic view of God. So tingnan ho natin at balikan ang ilang mga mahalagang passages na ating pinag-aralan. The scriptural monotheism. Ang Biblia ay consistent from Old Testament to the New Testament. There is only one God. Again, huwag yung isipin na parang voltage 5 sa Old Testament pagkakasama, and then pagdating sa New Testament, paghiwalay-hiwalay. Hindi ganun. Okay? Hindi nagbabago ang Panginoon. Yun din siya. Ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisang Diyos lamang. Isaiah 44 verse 6, Thus saith the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Maliban sa akin, walang Diyos. So walang iba liban sa Diyos ng Biblia. Walang iba liban sa Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel ay hindi lamang isa sa mga option. Ang Diyos ng Israel ay hindi lamang siya yung pinakamataas kumpara dun sa hindi maliliit, mga Buddha at mga no. He is the only one. Beside me, there is no God. At ito rin yung katotohanan na tinuturo as we have seen last Sunday sa New Testament, Ephesians chapter 4 verse 6. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So again, from the Old Testament to the New Testament, there is only one God. This is scriptural monotheism. And any religion or any faith or belief that teaches there is more than one God is clearly seen as unbiblical. Un-Christian. Kapag nagtuturo na mayroong ibang Diyos o higit sa isang Diyos, malino na agad. So bakit natin nililihan to? Kasi mga kapatid, dinidevelop ko rin ho sa inyo na magkaroon kayo ng pansala. Na pag nakikinig kayo sa radyo, nagbabasa kayo sa telebisyon, nanonood kayo sa telebisyon, nakikinig kayo sa radyo, o nagbabasa kayo sa dyaryo, at meron kayo nababasa na maaaring halain o libro, naka-encounter kayo ng libro, may nagpahiram sa inyo ng bukod, di ba Christian ka, naniniwala ka, basahin mo to. Pero habang binabasa mo, pambihira, nagtuturo ito ng merong dalawang Diyos, na merong tatlong Diyos. Kita mo na agad na ito ay mali, ito ay taliwas sa paulit-ulit na pinahayag ng salita ng Diyos. Christians, we believe, worship, and proclaim only one and true God of the Bible. Hindi tayo nagpapakilala na maraming Diyos, hindi tayo tuturo na maraming Diyos, ating pinaniniwalaan at dinideklara at tinuturo na meron lamang iisang Diyos. So pag meron nangyayari ito, pag meron mo kayo nakausap, halimbawa lang naman, mayroon kayo nakausap na Iglesia ni Cristo at pinaratangan tayo, kayo nagtuturo kayo may tatlong Diyos teka muna, mali yan. Meron kaming iisang Diyos na pinaniwalaan. Hindi. Ang Ama, Diyos. Oo. Ang Anak, Diyos. Oo. Ang Banal Espiritu, Diyos. Oo. Ilang Diyos ang pinaniwalaan mo? Naranasan po yun. Ganun sa akin sa harapan ko. Ilang Diyos ang pinaniwalaan mo? Isa. Again, para maging masala natin at paunawaan po natin kung paano itong mga paratang na mali ay ating mabibigyan ng tamang katugunan. We believe in one God in three persons. A Trinitarian God. Sabi ni J.I. Packer, the Old Testament consistently insists that there is only one God, the self-revealed Creator who must be worshipped and loved exclusively. The New Testament agrees but speaks of three personal agents, Father, Son, and Holy Spirit, working together in the manner of a team to bring about salvation. So, ang sinasabi ng Lumang Tipan, one God.
Ang sinasabi rin ng bagong tipan, sa bagong tipan, in the progress of revelation, there's also one God, but in three persons. So let us look at these three persons. Tingnan natin, talaga nga ba? Talaga nga ba na sa Biblia ay merong tatlong persona na pinapakilala, pinapakita na Diyos? So tingnan muna natin ang Ama. Now, admittedly, there is not much problem or arguments sa puntong ito. Pagdating sa Ama, walang makikipagtalo. Dahil malinaw ang Biblia, paulit-ulit, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, ang Ama ay Diyos. Pero listen, again, sa progress ng revelation, mas nakilala or mas pinahayag ang Ama sa bagong tipan. If you will go back sa inyong mga Bible reading, sa lumang tipan, kadalasan, the God of Israel, the Lord, Yahweh, capital L, capital O, capital R, capital D. Yun ang madalas natin mababasa. Pero pagdating sa bagong tipan, the Father, the Father, the Father, the Father. Nakuha ko? Mas na-reveal ito sa bagong tipan. Again, there is no argument. When it comes to the Father, it is very clear that He is God. John chapter 6, verse 27, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for Him hath God the Father sealed. So malinaw, God the Father. Galatians 1, verse 1, Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised Him from the dead. Ephesians 6:23, peace be to the brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Okay? So again, there is no argument, malinaw, halos wala akong alam na grupo na nagtatanggi. Again, Christian professing groups. Wala akong alam na gano'n na nagtatanggi na ang Ama ay Diyos. So pagdating sa Diyos, sa Ama, it is clear. Again, as I've said, pansinin natin ang nature ng progress ng revelation at sa ating maobserbahan natin na sa lumang tipan, madalang na pinapatungkulan o ina-address ang Diyos bilang Ama. Maaaring masumpungan natin sa 1 Chronicles 29 verse 10 ang ascription sa Diyos as our Father, and that's it. Our Father in sa Isaiah 64 verse 8. Pero yung titulong the Father as distinct from the Son and the Holy Spirit is almost ushered in by Jesus Christ in the pages of the New Testament canon. Again, mas pinahayag ng anak ang Ama. Mas ang kabuuan, ang kapahayagan ng Diyos o nakatahan kay Kristo ang buong kadyusan. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. At mas pinahayag ng Ama, mas pinakilala ng anak ang Diyos, ang Ama sa atin. At dito natin mas masusumpungan yung titulong the Father. At almost ito'y sinadya para i-distinct from the Son and the Holy Spirit. Now, okay, Brother Paul, admitted, walang pagtatalo pagdating sa Ama. Malinaw, ang Ama ay Diyos, God the Father. Pero narito ang isang matinding kontrobersiya pagdating sa anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. This is where much of the controversy and misunderstanding and heretical doctrines emerge from about the deity of the Lord Jesus Christ. And again, ang pagtuturo ng ang si Jesus ay tao lamang, and I'm using that word lamang, that is, He is not more, dahil ako mismo ay may kamag-anak na Iglesia ni Cristo, at sinabi, hindi namin sinasabi si Jesus ay tao lang, siya ay espesyal. Well, I'm using that word lang in limiting na He is not more than a mere man. Right?
So that is the use of the word, sige, bigay natin. Sabi ko, sige po, espesyal na tao. Pero anumang espesyal ng tao, ang layo nito sa Diyos. Ang layo nito sa Diyos. Ang pinaka-espesyal na tao, ang pinaka-banal na tao, ay lubos at walang hanggan ang layo sa Diyos. Pero pagdating mo sa ating Panginoong Kristo, ano ba ang katotohanan? So let us look at number 1, the humanity of Jesus Christ. Ang katauhan, ang pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. Listen, we do not deny the humanity of Jesus Christ. Hindi natin ikinakaila na ang katotohanan ng pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. Okay? So pag pinaratangan ulit tayo, kayo naman, di kayo naniniwalang si Jesus ay tao eh. O, teka muna. Di ba kami naniniwala? Di ba tayo naniniwala na si Jesus ay tao? Naniniwala tayo na si Jesus ay tao. Again, ang mahalaga ay wala yung word na lamang. Si Jesus ay 100% tao. Malinaw yan sa Biblia. 1 Timothy chapter 2, verse 5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Ang taong si Kristo Jesus. So pag sabi mo si Jesus ay hindi tao, you're contradicting the Bible. Okay? Kaya kung may mababasa tayo sa Biblia, na mismo nga ating Panginoong Kristo sa kanyang pagpapakilala o pag-a-address sa kanyang sarili sa Matthew 8 verse 20, "And Jesus said unto him, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head." Ganun ina-address ni Jesus ang kanyang sarili, Son of Man, anak ng tao, anak ng tao. At gagamitan pa tayo ng lohika. Ano ang anak ng baka? Baka. Anong anak ng aso? Aso rin. Anong anak ng tao? Tao rin. At sabi niya, Jesus siya daw ay anak ng tao. So, si Jesus ba ay tao? Yes. We do not deny the humanity of Christ. Kung hindi siya tao, hindi niya tayo maililigtas. Now, ang mahalaga ay yung word na lamang or lang. Pag sinabi, si Jesus ay tao lang, teka muna. Yes, we believe na si Jesus ay tao, pero hindi siya tao lang. Kita mo na, sabi, ikaw mismo nagbasa ng mga talata, nagpapakita siya ay tao, yes, pero hindi lang yan ang talata patungkol kay Jesus. We believe in sola scriptura. The Bible is the basis of our faith, but we also hold to total scriptura, the totality of Scripture. We look at the whole of the Bible. Ano ba ang tinuturo ng kabuuan ng Biblia patungkol kay Kristo? So, nandoon. Kaya nga kung mababasa natin sa Biblia na si Jesus ay napagod, si Jesus ay nauhaw, si Jesus ay nasugatan, si Jesus ay natulog, at si Jesus ay namatay. Gagamitan ng lohika, well, ang Diyos ba napapagod, nauuhaw, natutulog, nasusugatan, namamatay? So, syempre, ang sagot ay, hindi. Kita mo na? Hindi Diyos si Kristo. Doon tayo magkakaroon ng problema. Sapagkat yes, si Jesus ay tao, we affirm the humanity of Christ, pero hindi tayo humihinto doon, sapagkat hindi humihinto doon ang Biblia. Ako ba? Yes, may mga talata at malinaw nagpapakitang angkat ng katauhan ng ating Panginoong Kristo, pero hindi lang yun yung mga talata patungkol sa ating Panginoong Jesus. We affirm the humanity of Christ, but we affirm the whole Scripture of what it says about Christ. Kinikilala natin ang mga talata, nagpapakita ng pagiging tao ng ating Panginoong Kristo, pero kailangan natin kilalanin ng iba pang mga talata na nagtuturo ng higit pang katotohanan tungkol kay Kristo. With that, puntahan natin sa John chapter 1. John chapter 1.
Maaaring sa ilan po sa atin, ito ay, oh brother po, alam ko na. Well, salamat sa Panginoon kung alam mo na, at magandang mapaalahanan tayo at maging equip pa para ipaliwanag ito. John chapter 1, verse 1. John chapter 1, and verse number 1. Kahit na ho ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? This is Sunday school, dito preaching. Hinamin ko lang, Brother Tristan, pwede dito kayo. Hinam tayo ng mga poging example. Proteksyonan natin yung ating sarili. Okay. Tristan, ito. Gabi. Okay. Para tayo. Hindi kayo makikita sa camera. Dito pala. Nawain natin yung binasa natin. Halimbawa, si Gab, yung word. Halimbawa lang, ha? And then, si Tristan, nag-birthday kahapon, he is God. Okay? Ang sabi ng Bible, in the beginning was the Word. Nandun na ba? Yes. Okay. And the Word was with, was with God. Nagyan nyo. Pareho ba? Iisa lang ba sila o kasama? Kasama. Pero iba. Nakuha nyo? Inuunawa lang natin yung sinabi. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Anong dulo? And the Word was God. So yung salita, sa ibang translation, verbo, yung salita, yung pasimula ay ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ay, naniniwala akong dalawa. No. Kita niyo ho, dito pala makikita na hindi mag-i-struggle na agad ang Unitarianism. So dito ho ay nagpapakita na ang salita na kasama ng Diyos ay Diyos din. Different but the same. In the Trinity, same essence, different persons. Tuloy natin ang basa. And the same was in the beginning with God. Ito daw yung nasa simula kasama ng Panginoon, kasama ng Diyos. Tanong tayo sa verse 14. Ano ba ang sabi sa verse 14? And the Word, sa verse 1, and the Word which was God was made flesh. Ay ginawa, inanyuan, o nagkatawang laman. Tao. Was made flesh and dwelt among us. Listen, sino nagsusulat? Si John. Sabi ni John, ito daw word na nung pasimula ay kasama ng Diyos at Diyos din ay nagkatawang tao at tumahang kasama namin. Sino nakasama ng mga apostol? Si Jesus. So yes, nagutom, nauhaw, nasugatan, natulog, namatay. Dahil nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So we declare and embrace the truth of Christ's humanness, ang pagiging tao ni Jesus. Niyayakap natin yun, huwag natin itatanggi. Totoo ito sa Biblia. Pero di tayo tumatanggi doon. Dahil malinaw sa Biblia, bago nagkatawang tao si Jesus, siya ay nasaan yung Diyos. With that, punta tayo sa Philippians chapter 2.
Philippians chapter 2. Kung yung naaalala, yun kung ating pag-aaral sa Philippians chapter 2, as good as the church at Philippi is, alam niyo ho, kung merong dream church ang isang pastor, that will be the church at Philippi. And as we have said, walang church na walang problema. Lahat ng church ay may problema. At isa sa mga problema sa church at Philippi, merong mga mayayabang sa loob ng church. Mas mataas ang tingin sa sarili. At ano ang gamot? Ang problema sa Philippi ay nagkakahati-hati. At ang laging sinasabi ni Pablo, magkaisa kayo. So anong problema? May problema ng pagkakahati-hati. Bakit sila nagkakahati-hati? Kasi merong mas mataas ang tingin sa sarili. Well, ano ang gamot doon? Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Yung nagmamataas, ang gamot doon, hindi putulan ng paa. No. Ang gamot doon ay turuang magpakumbaba. At actually, sa Philippians chapter 2, ang point ni Pablo dito ay hindi magbigay ng Christological doctrine or doktrina patungkol kay Jesus, kundi pinakita niya at ginamit niyang halimbawa si Jesus bilang pinakadakilang halimbawa ng pagpapakumbaba. Okay, nakuha niyo ba? So, ang point talaga dito ay pagpapakumbaba. Basahin natin, Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Translation, tumulad tayo sa kaisipan ni Jesus. Tumulad tayo kay Jesus. Anong sabi niya? Verse 6. Who? Sino yung who? Jesus Christ. Who, being in the form of God. He being in the form of God. Anong anyo? Anyong Diyos. Thought it not be robbery to be equal with God. Again, ang hirap ng translation sa King James. Ang punto niya na hindi niya tinanganan. Hindi niya ninakaw. Ginamit yung word na robbery at ang dating sa atin something negative. Kung hindi niya tinanganan. Thought it not be robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Ano daw siya? Siya ay nasaan yung Diyos. Pero di niya tinanganan, kundi yung kanyang pagkapantay sa kalagayan ng Ama ay kanyang ginawa ang kanyang sariling walang reputasyon and took upon him the form of a servant. So meron dalawang form dito. At ang pinapatungkulan ay isang persona, walang iba kung hindi si Jesus. Siya na sa anyong Diyos ay nag-anyong alipin. Okay? So point, bago siya mag-anyong alipin, siya muna ay nasa anyong Diyos. Now, nagiging ahead ako sa aking sarili, hindi na maibig sabihin na nawala ang pagiging Diyos ni Jesus. Huwag niyo sana isipin na nung siya'y nagkatawang tao, siya ay 50% na tao at 50% na Diyos. Kung 50% na tao, hindi yung tao. Kung 50% na Diyos, hindi rin yung Diyos. O ha? Kaya sinabi na He is 100% man kasi nagkatawang tao. He was made flesh. Tunay na tao. Hindi siya medyo tao. Okay? At hindi rin siya medyo Diyos. He is 100% God who took the form of 100% man. So He is the God-man, Jesus Christ. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Siya ay ginawa o nakitulad sa mga tao. Hindi siya nagkatawang anghel. By the way, yung alipin dito, aning alipin? Alipin ng Diyos ang mga anghel. Alipin ng Diyos ang lahat ng sanlilikha. Well, sa lahat ng nilikha ng Diyos, saan siya nakitulad? Nakitulad siya sa mga tao. And being found in fashion as a man. Do we find Jesus in fashion as a man? Yes. Nagutom, nauhaw, natulog, napagod, nasugatan, namatay. Is in fashion as a man. Kaya huwag tayo magugulat kapag nakabasa sa Biblia na, yes, tao siya.
We find him in fashion as a man. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. If he was not found in fashion as a man, he will not die in the cross. At kung hindi siya namatay sa krus, uwian na. Walang silbi ang pananampalataya. Wala tayong kaligtasan. Salamat sa Diyos, siya 100% tao. Ay kung hindi, wala tayong kaligtasan. So narito ho ang katotohanan. We embrace and proclaim the humanity of Christ. Pinapakilala natin, kinikilala natin ang katauhan ni Kristo. Pero hindi tayo tumitigil doon. Malinaw sa Biblia na siya ay tao. Pero malinaw din sa Biblia na siya ay nagkatawang tao. Meron siyang pinanggalingan, meron siyang kalagayan bago siya nagkatawang tao. Napupunta ko tayo sa ating time remaining. Bibigyan ko lang po kayo ng ilang masyado nang magiging mahaba kapag tinuloy po natin. Punta tayo sa John chapter 17. At kung meron po tayong dalawang diakono sa ating church na mga dating Iglesia ni Cristo. At siguro, isa ito sa mga pamilyar na talata sa kanila. John chapter 17 and verse number 3. At pag kayo ho ay nanood ako ng isang debate sa pagitan ng isang very good Christian apologist, si James White, at ang representative ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, at ito yung talagang dinidikdik at binabaon nila, and wrongfully so. Maniwala ho kayo, si James White, yung Christian apologist, ay ibig sabihin na ng apologist ay tagapagtanggol ng pananampalataya, siya pa mismo ang nag-open ng talatang ito. Hindi tayo dapat matakot dito. Ito ay katotohanan. Ano ang sabi ng John 17 verse 3? And this is eternal life, that they might know Thee, the only true God. At ito ang ididiin ng Iglesia ni Cristo. Ito daw ang buhay na walang hanggan, makilala ka na tanging tunay na Diyos. Pag sinabing tanging tunay na Diyos, meron pa bang iba? Wala na. Pag meron pang iba, hindi yun tunay. Pekik ba? Alam niyo ho, lumabas mismo sa bibig. Sad to say, lumabas mismo sa bibig ng tita ko, kapatid ko ng tatay ko, na diakonesa ng Iglesia ni Cristo. Si Jesus ay huwad na Diyos. Well, this is eternal life, that they might know Thee, the only true God. So, narito, sabi nila, the only true God, ano kasunod? And Jesus Christ, whom Thou hast sent. Ito daw ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na tanging tunay na Diyos. Sino walang iba? At si Jesus na yung sinuro. So sasabihin nila, okay, si Jesus ba yung tanging tunay na Diyos? Sangayon sa talatang ito? Di si Jesus hindi Diyos. Again, because ang Iglesia ni Cristo ay nag-ooperate sa kaisipan ng Unitarianism. Strictly one God, one person. Nakuha niyo? At meron pa bang ibang tatawaging tunay na Diyos si Jesus? And mind you, sa puntong ito, si Jesus ay nagkatawang tao, nagpakumbaba. Yes? Now, amen and amen. Tanging tunay na Diyos at si Jesus na kanyang sinugo. At ang hamon ni James White sa Iglesia ni Cristo na nakaharap niya ito, tuloy natin ang basa. Huwag ka tumigil sa verse 3. Kasi hindi doon tumigil si John. Ako,
Tuloy natin ang basa, verse 4. I have glorified thee on earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Verse 4. Ano ang trabaho na binigay ng Ama sa anak? To glorify the Father on the earth. Yun ang gawain ng anak. Yun ang mission niya. Ang luwalhatiin ang Ama. By the way, anong mission ng Banal na Espiritu? Ang luwalhatiin ang anak. At anong ginawa ng Ama? Niluwalhati niya ang anak. So ito yung gawain niya kasi. Ito yung mission niya. Ang misyon ng anak, nung siya'y sinugo ng Ama, ay hindi itaas ang kanyang sarili, kundi luwalhatiin ang Ama. The only true God. Dahil walang iba. Natuloy natin ang basa sa verse 5, at ito yung susi, verse 5. And now, O Father, glorify thou me. Pause muna tayo doon, subukan nating unawain. Okay? Isipin niyo ho. Okay? Tamang salita. Admitting without agreeing. Subukan natin ipalagay. Ipalagay lang natin, pero hindi sinasabing totoo. Ipalagay lang natin na totoo. Yung sinasabi nyo na si Jesus ay hindi Diyos, ibig sabihin siya'y tao lamang, okay, espesyal na tao lamang, gawa sa anikabok. At narito ang tao gaano man ka-espesyal. At sasabihin niya ngayon, O Ama, niluwalhati kita dito sa lupa. Yun yung trabaho binigay mo sa akin. Ngayon naman, Ama, luwalhatiin mo ako. Can you even begin to imagine? Simulan lang, subukang isipin ng isang tao. Taong mas mababa sa anghel ay sasabihin sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, O Ama, ang iisang Diyos, luwalhatiin mo naman ako ngayon. There a man nahihingin sa nag-iisang tunay na Diyos na nawalhatiin siya. Hindi lang ho yun. Tuloy natin ang basa. Glorify thou me with thine own self. Hindi mo may talata sa Biblia na sabi ang Diyos, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibabahagi sa iba? At narito si Jesus, sinasabi niya, Ama, luwalhatiin mo ko ng sarili mo. Yung sarili mong kaluwalhatian, luluwalhatiin mo ako. At ang sabi niya, tuloy natin, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee. Ng kaluwalhatian na meron ako kasama ka. So may kaluwalhatian si Jesus. Kasama ang Ama. Kailan daw? Before the world was. Ganun natin. So, bago pa ang Genesis 1:1, sang-ayon kay Jesus, siya'y kasama na ng Ama at may kaluwalhatiang kasama ng Ama. Tanong, anong kaluwalhatian yun? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, may kaluwalhatian ang sanlilikha, may kaluwalhatian ang mundo, may kaluwalhatian ang laman, may kaluwalhatian ang mga nilalang sa langit, may kaluwalhatian ang mga espiritual na nilalang. Anong klaseng kaluwalhatian ang meron si Jesus kasama ng Ama? Bago itatag ang sanlibutan. Sino ba yung kasama ng Diyos in the beginning? In the beginning was the Word.
And the Word was with God. And the Word was God. Ang kaluwalhatiang hinihingi ni Jesus sa Ama na paraan kung paano siya luluwalhatiin ay isang kaluwalhatiang pantay ng sa Ama. Hindi mas mababa, pantay. Pwede bang luwalhatiin ang tao kapantay ng Diyos? Marapat? No. Hindi uubra. So, kapag dinala ho kayo ng Iglesia ni Cristo sa John chapter 17 verse 3. Okay, o sige. Tuloy natin ang basa. Narito si Jesus, pinapakilala ang tunay na Diyos. At narito rin si Jesus na nagsasabi sa nag-iisang tunay ng Diyos na yun na siya ay luwalhatiin din naman. Ngayon, puputok at uusok ang kanilang kaisipan. Paano mangyayari yun? Hindi yun pwede. Oo nga, hindi nga yun pwede. Kung hindi Diyos si Jesus. Ang kulit mo kasi, Diyos nga eh. Ako niyo ho? So, pag tinanggap mo, sige pinalagay ko na totoo. Halimbawa lang, meeting without agreeing. Halimbawa lang na totoong tao lang si Jesus. Hindi mag-match umuusok yung isip mo ngayon Ipalagay mo naman yung sa akin na Diyos si Jesus. May problema ba? Wala. Kita mo? Ang doktrina na hindi mag-contradict is the Trinitarian doctrine. Teka muna, hindi tayo natuturo na dalawa ang Diyos. Meron lang iisang Diyos. Huwag kang makulit. Iisa lang. Isa na lang kung talata at tingnan ho natin tapos ay tayo ho ay sisigi na sa atin hong break time. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, meron akong hinahanap po na talata. Sandali lang ho hindi ko maalala. Ayun, John chapter 5. Sorry po. Dito tayo matatapos. Promise, dito tayo matatapos. John chapter 5. Ba't natin ginagawa ito, mga kapatid, kasi gusto ko kayo maging equipped. Hindi para ipakita, mas may alam ako. No. Para kung sakaling kinakailangan ipakapagtanggol natin ang ating pananampalataya, ay magagawa ho natin. John chapter 5, paano kung sa anak niyo may magpakita si Jesus namatay ang Diyos ba namamatay? Oo nga, Pag uwi ng anak niyo, Daddy, hindi pala Diyos si Jesus? Bakit mo naman nasabi, anak, namatay? Di ba namamatay pa ang Diyos? Hindi. Di Diyos. Oo nga, baka natangay ka ng anak mo. Natangay sa maling doktrina. Anong sabi ng John chapter 5, verse 22? For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment to the Son. Verse 23. That all men should honor the Son. All men should honor the Son. Lahat ng tao ay kailangang parangalan, luwalhatiin ang anak. Paano? Paano siya luwalhatiin? Narito ang mahalaga, even as. Pause. So medyo may pagkaunawa, kahit konting pagkaunawa sa English, ano ibig sabihin ng even as? Kagaya ng, sa parehong paraan. So ang lahat daw ng tao ay dapat luwalhatiin ang anak sa parehong paraan o kagaya ng, magbibigay pa ng isang salita, kapantay na. Kasi kagaya Kung kagaya, edi kapantay. Hindi mas mababa, hindi rin mas taas. And all men should honor the Son, even as
they honor the Father. Kung naniniwala ka na si Jesus ay tao lang, paano mo gagawin to? Naluluwalhatiin mo ang anak. Kung paano mo niluluwalhati ang isang child and see, paano mo niluluwalhati ang ama? Niluluwalhati mo siya bilang Diyos. Kaya mo bang ibigay din yun sa anak? Yung parehong pagluluwalhati sa ama, kaya mo rin bang ibigay yun kay Jesus? And an honest INC should say no. Kasi paano mo luluwalhatiin kagaya at kapantay ng ama ang anak kung naniniwala sila na siya ay tao lang, albeit special, pero tao lang? Hindi po pwede. Napakalayo ng tao. Ang pinaka-the-best at pinaka-espesyal, napakalayo pa rin sa Diyos. At hindi mo po pwedeng, by the way, ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa iba na parang Diyos, pero hindi sa tunay na Diyos, ang tawag doon ay ano? Ang tawag doon ay ano? Blasphemy? Idolatry. Ginagawa mong Diyos-Diyosan, tama? Nag-uutos ba si Jesus na ang mga Kristiyano ay mag-commit ng idolatry? Luwalhatiin ang anak kung paano niluluwalhati ang ama. At dito natin tatapusin, he that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Kung hindi mo niluluwalhati ang anak, pantay ng kapagluwalhati at kapareho ng pagluwalhati sa ama, take note, hindi mo niluluwalhati ang ama. Anuman ang ganda, anuman ang yaman, anuman ang organisa, anuman ang gawin ng pagsamba nila sa ama, kung hindi nila niluluwalhati ang anak, kapantay ng ama, yung ginagawa nila ay walang kabuluhan at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Tao ba si Jesus? Yes. Pero di siya tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao na may kaluwalhati ang kapantay ng sa Ama bago itatagan sa libutan. And mga kapatid, sa ating hong pagsamba ngayong umaga, i-apply na natin yung konti, we should glorify the Son. Even as we honor the Father. Hindi mas mababa, hindi mas mataas. Pantay ang pagluwalhati natin sa Ama. Next week, Lord willing, we will take some questions and we will go through some other verses. You have questions, maging sa ating mga kapatid na nakatutok sa ating live stream, you can direct message me or post it ho sa ating home comment section. Let's pray. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, maraming salamat po sa mga talatang ito. Ama, layunin namin hindi magpagalingan, hindi magpataasan ng kaalaman, kundi ang iyong katotohanan. At tunay na ikaw ay isang Diyos, nasa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Pantay-pantay, eternal, at iba-iba ang gawain. O Panginoon, tulungan mo kami ng katotohanan ito ay lalong bumaon sa aming mga puso at kaisipan. At to, Panginoon, ay magkaroon ng epekto. Hindi lamang impormasyon, kundi kagaya ng aming nabasa sa kahuli-hulihang talata. We should glorify the Son or honor the Son even as we honor the Father. Karoon to ng impact sa aming pagsamba. Tulungan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong umaga. Palain mo maging sa aming break time. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dako ho tayo sa ating 10-minute break. God bless po. Muli mga kapatid, meron po tayo dyan libreng kape.